Sa video ito ay magpapalit tayo ng bagong taillight cover para sa ating sasakyan. Paano ang pagdi-DIY ng pagpapalit nito at mga kailangan nating tandaan? So recently nabangga po natin sa likod habang nagre-reverse itong stoplight po natin, kaya kung makikita nyo naman basag po siya from dito sa ilalim hanggang dito. Ayan, may crack po, kaya naman pumangit siya tignan. Ngayon magre-replace tayo ng bago. So pag bago, buo po yan, kaya naman etong ano natin is yan, kamukha po niya. So yan, made in Japan po to, I mean made in China pala. So hindi po siya yung pinaka genuine. Nabili po natin siya for 2-3, so medyo may kamahalan din. So ganun pa man, sim na sim lang naman po siya, wala po siya masyadong pinagbago. So yan, turo ko na rin sa inyo kung paano siya palitan. So simple lang naman to. So first step po natin, buksan po natin yung trunk natin. Pagkabukas po ng trunk po natin, nandito lang po yung tornilyuhan yan. So dalawa po yan, isa dito, tas isa dito, tas matatanggal na po natin yan. So gamit lang po tayo ng Phillips screw para matanggal po yan. Ayan, ako makikita nyo naman laki ng crack dito. Ayan, may butas na siya. So ipeber, pwede na siya mapasukan ng tubig, kaya naman need ko na siya agad palitan. So ayan, natanggal na natin yung isa, tabi lang po natin. So ito namang isa. So alam ko yan lang naman yung tatanggalin natin. So yan, natanggal na po natin itong isa. Pagkatapos po nyan, huhugutin na lang po natin ito. Tapos yung mga valve sa loob, ihihiwalay din po natin siya. So i-unplug din po natin yung tatlong valve dito kung di ako nagkakamali. Isa dito, at isa dito. So tanggalin lang natin. Yan, sa pag-ugot, unahin lang natin dito sa left side. Tapos kung saan naman matatanggal. Yeah. So ito yung mga need natin yan, plug. Hugutin lang natin siya. So sa pagtanggal, hugutin lang natin dito, tapos may lock po siya dito sa side. So ito po yung unplug natin. Ikutin lang po natin siya para ma-unplug. So sa pagtanggal, di naman tayo malilito kasi may nakasulat dyan yung lock. Ayan, lock, tas yung arrow niya. So yung unlock, ibig sabihin kasalungat nitong arrow na to. So counterclockwise po yan. Ito yung isa, tatandaan po natin yung pesto. Itong dalawang green, isang black dito. Pinicturean ko na rin kanina para if ever makakalimutan ko, may balik natin. So ito pa, tapos dito sa kabila, ayan. Tapos tatanggalin lang natin siya dito sa, ayan, dalo yan. Yun, tanggal na po natin siya. So yung dilaw na may clip dito sa gitna, ayan, tandaan lang natin. Tapos dahan-dahan natin silang alisin para mahugot po natin to. Ayan, dahan-dahan lang, baka po mabasag yan. Yung valve po kasi hindi na po natin papalitan yan. So linisin lang din natin to bago natin lagay yung bago. So sa paglinis nito, pwede natin punasan. Ayan, daming alikabok. Kasi ito ingatan natin, baka mabasag. So linis muna bago natin ilagay itong bago nating cover stoplight. So yan, nalinis na po natin siya, pati itong mga valves natin. So ilalagay na lang po natin siya dito sa bago natin. So ito, re-remove lang po natin. Ayan, itong mga socket. So sa pagbabalik, hindi naman mahirap, basta tandaan lang natin kung paano natin siya tinanggal. So itong may pinakamahabang wire na may green at saka black na wire, dito siya sa pinakakanan. So pagkapasok natin, hanapin natin yung grooves, tapos ikutin natin siya clockwise para mag-lock. Yung dilaw na bombilya, dito siya sa gitna. Tapos yung isa, syempre dun sa pinakakaliwa. So lagay lang natin lahat para mabuo natin at mailagay na natin itong taillight natin. Double check lang din natin kung naigpitan ng todo para hindi siya matanggal. Tapos yung mga pinagsasabitan ng wire, pasok natin dito sa butas. So sa pagbalik dito sa may kanan, may lalagyan ng clip dyan. Tapos dito sa kaliwa, lalagyan ng bolt. So pasok lang po natin dito yung pasukan ng clip natin para mag-lock po siya. Tapos i-align po natin siya at itulak lang natin.
So pag narinig natin yan, ibig sabihin nag-lock na. So i-align na lang natin yung dito sa kaliwa, yung lalagyan ng bolts. So dito pinagkumpara ko nga po siya at wala naman masyadong pinagkaiba kahit hindi po siya yung pinaka-genuine na parts ng ating sasakyan. Last step, lagay na lang natin yung mga tornilyo natin. Make sure na i-align po natin siya sa butas at higpitan po natin. And so overall, malinis na ulit tignan, mukha na ulit bago. So nawala na yung crack. So kung ko-compare natin siya dito sa luma natin, ayan o. Wala naman masyadong pinagkaiba kahit Japan quality to or ito yung stock niya. Ayan, wala naman masyadong pinagbago. So yun lang, yung ganun lang kadali process ng pagpapalit ng stoplight po natin, stoplight cover dito sa ating Mirage G4.